kababayan ko. Nagdidelikado. Ang Sara Duterte nyo, ayaw talagang sukuan hanggang sa huling hininga niya. Yung pong mga kababayan, yung paghingi ng saklolo sa Korte Suprema, nagpingpong eh. Pumunta yung abogado niya nung una sa Korte Suprema. Hindi ho napagbigyan yung pagpapahinto ng hearing dyan sa may camera. Nung nabalita niya yon, si Sara Duterte naman ang pumunta. Pumunta naman sa Korte Suprema yung si Sara Duterte. Lumuhod, dumapa, tumagilid, tumihaya. Hindi talaga. Nagngangawa. Hindi pa rin pinagbigyan mga kababayan. Dahil sa nangyari na yon, tumakbo naman kay Gloria. Oo, humingi ng tulong kay Gloria, nag-iiyak din kay Gloria. Binasted ako ng Korte Suprema, eka. Mga kababayan ko, si Gloria, isa lang ang paraan na lang pa para mapigilan natin ang iyong impeachment, sabing ganon. Ano yon, Master Gloria Arroyo? Master niya yon eh. Estudyante lang yan eh, si Sara. Sabi ni Gloria, isa lang ang paraan para mapigilan natin ang impeachment mo. Diyan sa Kongreso. Ano po yun, Master? Kailangan maipalit mo ko diyan sa Kongreso. Paano ko po gagawin yun, Master? Bayaran mo lahat yung mga congressman! Diba? Magkano po ibabayad natin? Bayaran mo ng tagsa 10 bilyon isa. Sabi daw, kuripot daw si Sara. Kuripot daw si Sara, mga kababayan eh. Kaya, ganun daw yun eh. Kapag daw hawak niya na, bawal nang lumabas ang pera. Kailangan daw, mga kababayan, pag hawak niya na, wala nang makakalabas, mag-aantay ulit, maghahanap ulit ng, maipapasok sa bulsa. Ganun eh, mga kababayan ko, di ba? Pa-member po, Boss Mike. Mag-member ka na. Lagyan mo yan, pindutin mo, Lolita Salazar. Mag-member ka, paturo ka dyan sa mga marurunong dyan. Eto na ngayon, mga kababayan. Ayaw talagang sumuko ni Gaga. Sabi ni Sara Duterte, Master Gloria, wala akong hindi ko kayang maglabas ng ganyang kalaking pera. 10 bilyon kada isang boto. Wala. Di magpapunta ka na lang ng abogado sa Korte Suprema. Ayun ang ginawa ngayon, mga kababayan. Yung 16 na nakareserba sa kanyang impeachment trial bilang tagapagtanggol niya, dinagdagan pa. Ang dami ngayon ang nagpuntahan diyan sa Korte Suprema para humingi ng TRO at pagpapahinto. Diyan po siya ginagawa na hearing sa Kamara. Siya pangunguna nga ni Luis Tro. Nako! Nagpapunta, mga kababayan, napakaraming abogado. Ayan na! Mga abogadong lumapit sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Kita nyo, mga kababayan ko, di ba? Ayan, ang dami na mga abogado ang pumupunta ng Korte Suprema para ipatigil yung pong hearing na ginagawa sa Kamara. Kita nyo? Sabi ko sa inyo, dito pa lang, marami na tayo naibigay na mga palatandaan na talagang si Sara, mga kababayan, gagawin lahat. Wag lang siyang ma-impeach. Ngayon, mga kababayan, ang tanong ko sa inyo, hindi ba kayo nakakahalata pa rin? Ang tinutukoy ko, yung mga DDS, Yung mga DDS na nandito, hindi ba kayo nakakahalata? Hindi ba kayo nakakahalata na si Sara Duterte ginagawa ang lahat para mapigilan at malaman natin ang katotohanan sa mga bagay-bagay na inaakusa sa kanya na may kinalaman sa interes ng ating bansa at sa ating mamamayang Pilipino. Interes po natin yan. Na kailangan maging maosyoso tayo at meron tayong mangialam tayo. Hindi halata. Hindi halata.
Hindi na niya hawak ang beat. Ano hawak niya? Hawak niya ang tibak. Kaninong tibak? Baka tibak ni Zoo. Di ba mga kababayan ko, no? Nako, hawak ko ang tibak. Hawak ko ang tibak. Di ba? Putik na yan eh. Oy, shoutout to sa lahat ng mga bagong dating mga kababayan ko. Hindi ko na kayo maisa-isa mga kababayan. Abay, mag-like naman kayo. Like naman kayo. Kahit pabutin nyo ng mga 3,000 like, magiging masaya na ho ako nun. Sige, pasok! Giit nila illegal ang mga dumami pa ang mga abogadong lumapit sa Korte Suprema para ipatigil ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Giit nila illegal ang mga aksyon ng Kamara. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Tingnan nyo, illegal na naman daw ang aksyon ng Kamara. Wala nang ginawang tama ang Kamara. Para sa mga kampo ni Sara talaga, lahat na lang mali ang gagawin basta hindi pumapabor sa kanya. Pero mga kababayan, kahit mali, kapag pumabor kay Sara Duterte, tama. Ganon sila, no, mga kababayan ko. Hindi na lang nila hayaan, di ba? Napaghahalataan tuloy mga kababayan na takot na talaga si Sara. Suportado ng ilan pang mga abogado at taga-suporta ni VP Sara ang mga petisyong inihain sa Korte Suprema. Sa palagay ninyo mga kababayan, walang mga bayad yan? Walang mga pangako yung mga yan? Sige nga ho, eto nga ho ang tanong ko Anong ginagawa ng 16 na abogado pang 17 si Sara? Joyang, Alexandre, Yan, sila, Jessan, Nelson Tulin, Joseph Bangog, Priscilla Castro. Ano ang gamit noong 16 na abogado ni Sara? Yan ang tanong ko Ngayon mga kababayan, Suzette Tabor, Elizabeth Andal, Delia Rosario, Dane. Ano tong mga abogado na to? Sila na ba yung 16? Kulang na lang si Satanas ang aapila. Malamang. Tuloy. Para mapahinto ang impeachment proceedings ng Justice Committee sa Kamara. We believe the committee has overstepped its bounds, Tingnan niyo yung mukha mga kababayan. Mukhang hindi katiwa-tiwala. abused its discretionary and violated. Hindi pa niya sigurado yung sinasabi niya. Yung abogado ko mga kababayan, hindi nagbabasa kasi siya naman yung may gawa. Kaya alam niya, di ba, Arthur Taroy, sino pa ba yung mga nandiyan dyan? Si Marge, si Elican del Carmen, si Ron Reyes, si Armando Salonga. Yan, siya. Jobro, shoutout po sa lahat ng mga bagong dating Huwag niyong kalimutan, LB, na mag-like. Helen Milan. Kayo, Kian. Baby Lina, Castañares. Shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Ito na, Lydia Valencia. Pasok! Or abuse its discretion. Kita mo, hirap na hirap pambasahin kung gawa niya talaga yan, And violated the Constitution. Lagi naman kayong ganyan pagka hindi pabor kay Sara, binayolate ang Constitution. Kapag ka pumabor kay Sama, tama ang ginawa nyo. Sumunod kayo sa Constitution. Ganun lagi yan mga kababayan, di ba? Malinaw mata ni Boss Mike today. Alam nyo, eto may kwento ko sa inyo Hindi ako nag-sugar ng 2 araw. Wala akong tinake na sugar. Puro tubig lang, ganun. Buko juice, ganun, Hindi rin ako nagra-rice, Tapos, hindi ako nagcho-chocolate. Hindi ako nagso-soft drinks. Hindi rin ako nagjo-juice. Hindi rin ako nagmi-milk tea. Tinanggal ko mga kababayan. Luminaw yung mata ko ganun pala yun, Sugar lang palang nakakapagpalabo ng mata. Ngayon, naka-shades pa ako niyan mga kababayan. Linaw-linaw ng mata ko. Nababasa ko si Jing Martin. Yan, si Viola, kahit yung malilit na yan, sila Adyaman, naririnig na, yan, Di ba, Ibang klase, kaya wag na kayong mag-sugar kung gusto nyong humaba ang buhay nyo. Makinig kayo sa sasabihin ko. Wag kayong mag-take ng sugar kahit ano.
At kung hindi, mamamatay kayong maaga. Kaya lang minsan mga kababayan, nangungulila ako sa Coke Zero. Nangungulila rin ako minsan mga kababayan. Sabi ko nga kay Jen Angeles, walang yan, nangungulila na ako sa Coke Zero. Eto na. Tuloy. Natin tong mga abogado ni Sara na ayaw pa rin magpatinag kahit na ilang tulog na lang. Uumpisan na ho ang pagdinig dyan sa may, sa may kongreso. Specifically, we take issue with, number one, the committee's mini trial. Naku, yan na naman yan. Number 1 nyo. Yang committee, mini trial nyo. Ano bang problema nyo? Totoo ba? Zero nga, di ba? Walang sugar kapag ka Coke Zero. Zero sugar. Sabi, wala sugar yun. O ano ba talaga totoo? Sabi naman ng iba, hindi daw totoo na may na walang sugar daw yung Coke Zero. Ang dami na ho. Mayroong Mountain Dew Zero, merong Sprite sugar free. Ang dami no mga kababayan, pero matamis pa rin. Sarap, ice cold, Coke Zero, Boss Mike. Ikaw, ano ka pa eh. Tubig na lang ako, tubig na lang muna. Huwag kayong mang demonyo. Hindi totoo yun, LB? Kaya pala. Oo, matamis din ng Coke Zero, Tubig na lang. Para sigurado tayo, mga kababayan, makakatipid pa tayo. Ang laki ng tipid ko. Siyempre, yung rep, mga kababayan, sa kwarto ko, pinalabas ko. Kukwento ko lang, mga kababayan, Marianis Caso. Marites Musni. Kasi meron akong personal rep sa kwarto. Ang ginawa ko mga kababayan, palabas ko. Labas mo nga yan. Kasi mga kababayan, pag nando doon, pag nakikita mong konti na lang laman, mag-grocery ka naman. Di ba? Grocery ka ng grocery. Siyempre, kailangan yung mga pamamalamigan. Alangan naman na tubig yung ilagay mo doon, meron naman kaming dispenser. So, kailangan, mga kababayan, ilalagay mo doon mga soft drinks, di ba? Coke Zero, yung mga ganyan. Minsan, mga kababayan, hindi mo na mapipigil kahit ayaw mo. Pag nakita mo't nauhaw ka, makikita mo may Coke Zero, may Mountain Dew, merong Sprite. Diyos ko po, mga kababayan ko, maniwala kayo, lalantakan nyo yan. Tapos, manonood kayo, Nako, Diyos ko. Manonood kayo ng Netflix. Nako! Tapos si Jen Angeles, mahilig bumili ng mga chicherya. Nako! Wala na, mga kababayan. Habang nanonood ng ganyan, sarap. Putik na yan. Hindi na to healthy living. Di ba? Ang hirap, mga kababayan, kapag mas bata sa'yo ng malayo yung partner mo, Kaya minsan nagsisisi ako Dapat ang kinuha ko yung mga taga 60 din Di ba Pag bata mga kababayan, paano mo sasabayan yun? Pwede pa sila sa chicherya. Tayo mga senior na mga kababayan, paano tayo sasabay doon? Bawal na. Siyempre, kahit pa paano gusto mo sumabay, di ba? Diyos ko po, mga kababayan, sige, kuha ka rin ng kuha. Tapos tatanungin ka, paano gusto mo? Coke Zero, Sprite, o Mountain Dew? Ayoko ng soda. Merong mango juice. Putik, puro sugar, mga kababayan. Mamamatay tayo, mga kababayan, ng maaga. Depende talaga sa partner, Kaya payo ko sa inyo, wag nyo akong gagayahin, wag kayong kukuha ng mga edad, mga 24, 23, 22, 21. Wag, mga kababayan. Naku, mas madali kayong mamamatay dyan. Kaya kailangan, mga kababayan, ang kunin nyo, kung kayo 50, yung mga 46, 47, ganyan. Wag kayong kukuha. Naku, Diyos ko!
Oo. Totoo, promise. Oo. Naku, Diyos ko po. Ay, ang problema, pag napamahal na sa inyo, mahirap ng bitawan, ano? No, mga kababayan. Kakawawa. Sana Lord, matuluyan na siya. Sino ba Gardo, Lala? Ayun, si Kitty, grabe kayo ha. Ito na. which usurps the Senate's role as the sole impeachment court in the guise of conducting hearings. Kita nyo, nahihirapan na nga magbasa si Kuya kung ano man yung mga sasabihin niya. Gusto pa talagang mga kababayan, makirambulan dyan sa Kongreso at saka Korte Suprema, no? Asawa ko, Boss Mike, 55, ako 47. Lami kaayo ba? Yan, mga ganyan, match-match yan. Tuloy. Number two, issuing subpoenas for evidence not attached to the complaint, amounting to a fishing expedition, effectively aiding and siding with the complainants. Nanindigan ang 12 abogadong taga-suporta ni VP Sara Taga-suporta lang daw ho ito mga kababayan. Oo, taga-suporta. 12 plus 17, mga kababayan, magiging 30 na. Isa na lang, mga kababayan, 30 na sila. Sabi rito, I'm 62 years old na, no maintenance. Talaga? No maintenance, kakainom ng barley tea. Sana all, ano? Sino dyan ang mga walang maintenance? Ako kasi marami. Ang maintenance ko, mga kababayan, 3 eh. Para sa sugar, para sa high blood, para sa, ano ba yung isa, Boss Mike? Para sa rayuma. Oy! Diyos ko po, no? Talagang no? Oy, sana all. Nakakaingit, yung walang mga maintenance. Try mo magpa-check up, Jojo Chavez. Ewan ko lang kung hindi ka mag-maintenance. Dati wala rin akong maintenance eh. Nung nagpa-check up ako sa doktor, mga kababayan, nagkaroon eh. Di ba, no? Di ba? Green tea dapat ang inumin mo, boss. Meron ako niyan. Dami. Meron din ako ginseng. Ang dami ko niyan. Ginseng. Ano pa ba? Mga ugat-ugat. Mga ano-ano, no? Mga kababayan, yung mga tinabas-tabas na mga na puno. Dami ko niyan, mga kababayan, ha? Sige, tuloy. Nalabag sa batas ang ginawa ng House Committee on Justice na paghain ng subpoena sa Office of the Ombudsman at National Bureau of Investigation. Premature rin daw ang mga naging ruling ng komite at ginagamit lamang daw nito ang constitutional power to impeach para makapagsagawa ng selective investigation at political harassment. This is not just procedural issues. Ano ba ito? Itong mga sumisip-sip na umaasang magiging presidente si Sara Duterte para magkaroon sila ng pwesto, mga kababayan, sa gobyerno. Ganun ba? Ganun ba, Ate Pai, Lenita Cleope? Nako, Diyos ko po. BMB Joby. Sige, tuloy. It's a blatant attempt to undermine Vice President Duterte's credibility and block her path to 2028. Kaya ang hiling ng mga intervener, maglabas na ng temporary restraining order o writ of preliminary injunction ang Korte Suprema. Naninindigan naman ng mga mambabatas na sinusunod lamang nila ang proper impeachment process na maayos, patas at iginagalang ang karapatan ng inaakusahan. Para sa agenda. Totoo naman, mga kababayan, kasi ganito ho yan. Minsan na ho silang nasita ng Korte Suprema. Sa tingin nyo, hindi pa ba sila susunod sa proseso? Kaya alam nyo, eto na ho yun pagkakataon nila eh. Sinusunod ho nila yung proseso. Kaya lang nga, hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang gusto ni Sara Duterte nyo. Reklamo ng reklamo. Di ba? Walang ginawa kundi magreklamo ng magreklamo eh. Hindi na lang dumalo.
Ay, nako.